Alas 12 pa lang ng tanghali, nakapila na, actually mas maaga pa, nakapila na ang mga tao. Gusto na nilang makita itong championship na ito, kung saan ang Cagayan Rising Suns lamang sa seryeng ito laban sa Smart Maynilad. Pero kung napanood nyo, nasundan nyo yung unang bakbakan, dikit na dikit pag-uusapan namin ni Yan sandali. Ito po ang Shakey's V-League Open Conference Finals. Going to Takis. Takis off the block. Off likod na naman. Ang ganda na naman. Lisa de Ramos. Di Makulana. Cases. Ay, Soriano free ball. Soraya ngayon. Pinalay. Going. Din sila. Soraya ngayon. Galing sa Liza. Off the block. And that's still it. Nakakatuwaan, may pinagdaanan itong dalawang team. Ang Cagayan, halos hindi pa natatalo. Pero ang Smart may pinagdaanan bago dumating dito, di ba? Oo, tama ka dyan. Talagang pinaghirapan nila ang championship. Ito pagpasok nila sa finals na ito. So it wasn't an easy ride for Smart. Pero gayon pa man, nandito sila at haharap sila sa Cagayan. 23-30, naalala ko. Hindi ko makakalimutan na yung score na yun. Muntik nang pumasok ang Smart Maynilad pero pinatagal ng Army yung conference, yung serye na yun. Samantala, panoorin natin kung ano ang dinaanan ng ating mga kupunan papasok sa finals na ito. Para sa Cagayan Valley Rising Suns, di lang kampyonato ang inahabol, ngunit ang kasaysayan. Para sa Smart Maynilad Net Spikers, di lang titulo ang layon, ngunit ang respeto na isa nga sila sa powerhouse teams ngayon sa Philippine Volleyball. Kanino pangarap ang matutupad? Kaninong panaginip ang mawawasak? At sino nga ba ang tatanghaling kampiyon sa Shakey's V-League Season 10 Open Conference? Bago matunghayan ang eksplosibong Best of 3 Finals, balikan natin ang nakaraang 10 linggo at paano nga ba sila nakarating sa tuktok ng Shakey's V-League Season 10 Open Conference. 7 laro sa eliminations, 7 panalo sa unang round pa lang. Ipinakita agad ng Cagayan kung bakit sila ang dapat katakutan na koponan sa liga. Ganit, Yulanyo nakakuha ka agad ng palo. Maizo! Soriano. Nice drop by Pau. Here's Soraya! Pomla Soraya on the back set ngayon. Tipat shot, nahanap daw ang linya. Anyong ni Tabakero. One game at a time muna kami. Hanggang makarating kami ng finals. And then, magsisipag pa kami, magtsasaga pa kami para marating namin yung goal namin. At sa quarterfinals, tuloy pa rin sa paglipad ang Rising Suns. 5 laban at 5 panalo muli para makarating sa semifinals. Salak once again. This time they go to Nene Bautista on the open. Hindi na ilusot ni Nene. Cagayan Valley finishes the quarterfinals unbeaten. Sa Final Four, winalis ng Cagayan ng Philippine Air Force sa kanilang Best of 3 series. Pau Soriano blocked there by De Ramos. And Soraya is still down. Oh! Aiza Maizo. Dinaan sa katalinuhan. Buong liga naging maganda ang laro ni Angela Baguero. Sinukuha kayong lahat. Aiza Maizo. Soraya Fomla. At best scorer na si Kanika Tipachot. Para dalhin ang Rising Suns sa finals. From the middle, Soraya, running attack, Sandra. At hindi nakaabot doon. Ano ba yung ginagawa niyong tama dito sa tournament na to? Ginagawa po namin lahat ng pinapagawa ni Coach para po ma-maintain po namin yung panalo namin. and Cagayan is in the finals. Kung undefeated ang Cagayan, crowd favorite naman ang Smart Maynilad. Another ace! Sa opening rounds, lumaban ang Net Spikers na kulang ang kanilang lineup.
Soltones, simple rin. Charo, yes! Eto ngayon si Maru, changing direction. Nahihirapan man, nakapasok pa rin ang Smart Maynilad sa next round na may 4 na panalo kontra 3 talo. Valdez, kahit na frontliner na siya, nakatake pa rin niya sa likod. Halos lahat kami nag-work na. So yung iba, minsan may kailangan tapusin or what, yung iba kailangan mag-overtime sa work. So yun, mahirap kasi syempre siyam na nga lang kami, madalang pa makumpleto. Pero sa quarters, unti-unti nakuha ng Smart Maynilad ang kanilang laro at uminit sa pangunguna ni Eliza Valdez at Kisili Lizawat. Yes, once again. Down the middle ngayon, Cassini off the block. Pasok pa. Maliban sa talo sa Cagayan, naipanalo nila ang 4 na iba pang laro para kunin ang number 3 seed sa semifinals. Eto, Gretchen Soltones, grabe yung power nitong bata. Nagpuntas na kaya yan? Paano kayo nag-adjust para makuha pa rin yung panalo? Well, nag-adjust kami kasi malalim naman yung bench players namin. So yung ginawa ni Coach Roger na tinalo niya yung mga bench players. Ruby De Leon, na check ball. Puntos yan para dito sa Smart Maynilad. Tila gabuhok lang ang lamang ng Net Spikers sa kanilang kalaban sa Final Four ng Philippine Army. And Eliza Valdez moves so well. Matapos ang 3 laban at 14 na sets, kinuha ng Smart Maynilad ang panalo at ang serye para umabante sa finals laban sa Cagayan. Dindim! That is the advantage. At nitong nakaraang Martes, sinimulan na ang championship round ng Shakey's V-League Open Conference. Nasubukan ng kakayanan at puso ng bawat koponan. Denied by Eulalio, buhay pa rin. Ruby De Leon umatake, hindi tumawid yung bola. Sharp serve, Jonela, nahirapan. Maizo gets to it. Tabakero, may tatawid pa niya ito. Hindi. Inangkin ng Cagayan Valley ang first 2 sets. Soraya, dropping it in. Wala sa hulog ang laro ng Smart Maynilad, lalo na ng malaga sa lineup si Eliza the Phenom Valdez dahil sa injury. And Valdez collide. Eliza is still down. Hawak yung kanyang balikat. Garon pa man, bumangon ng Smart Maynilad sa 3rd and 4th set. De Leon. And this time, Pino Cassini goes through. Tipachon. Naghiyawan na yung tao. Why? Because Eliza Valdez. At sa pagbabalik ni Valdez, binaliktad nila ang mundo ng Rising One Suns. more time for Eliza. Off the net, Eliza Valdez. De Leon. Eliza, why not? Why not? More time. Ngunit sa 5th set, muli ng trabaho ang mga taga-Cagayan. Tipachon again. Di nila pinaporma ang Smart at kinuha ang 5th set sa score na 15-10 at ang unang panalo sa seryeng ito. De Leon. Valdez. It's over. Isang panalo na lang para sa Rising Suns at nasa kamay na nila ang kasaysayan. Kitang-kita naman na hindi intensity ang problema nitong serye na ito. Tama ka dyan. Pero alam mo ngayon, no, na syempre nasa finals na tayo, makikita natin talaga dito kung sinong team ang gustong manalo. Sige, bawasan natin ang nervyos ng lahat. Pakilala na ni Maki Puela ang ating mga players dito sa finals. Welcome to the San Juan Arena in Game 2 of the finals for the gold. Introducing our contenders, our Cagayan Rising Suns. Jersey number 1, Sheila Marie Pineda. Number 2, team captain, Angeli Tabakero. Number 3, Angelique Dionela. Number 4, Paulina Soriano. Number 5, Rosemary Vargas. Number 6, Lisette Dawes. Number 7, Alarni Poilong. Number 8, Aiza Maizo. Number 9, Kanika Tipachot. Number 10, Sandra De Los Santos. Number 11, Pomla Soraya. Number 12, Annalyn Joy Benito. Number 15, Gwyneth Eulalio. Number 17, Relea Ferina Saez. And their head coach, Nestor Pamilar. And now our Smart Maynilad Net Spikers.
Number 3, Suzanne Roses. Number 5, Gretchel Saltones. Number 7, Maru Banatikla. Number 8, Charo Soriano. Number 9, Melissa Gohing. Number 11, Mika Guliman. Number 12, Jem Ferrer. Number 14, Leslie Gata Pantone. Number 16, Aliona Denise Santiago. Number 17, Zheng Cotruang. Number 18, Pinok Cassini. And their head coach, Roger Gorayev. All is in readiness and boy, binawasan natin ng konti ang nervyos ng ating dalawang kupunan dito sa finals. Okay, himayin natin ito. Umpisahan natin pag-usapan sa Smart. Sige. Well, itong Smart, nakikita natin na solid itong team na to. This is a roster. Ito binubuo ng mga the best of the best players na meron tayo dito sa Shakey's B-League na nakapaglaro ng dati, di ba? So makikita natin yan. Of course, they're led by their Thai imports na nakikita natin talagang nagpo-perform dito sa season na ito. Grabe itong sigaw ng crowd natin. Introductions pa lang, nagwa-wax up. Hindi ko marinig sarili ko. Hindi ko rin marinig. Subukan natin put things into perspective. Kung handa na si Ivy Remulla, si ate, punta na tayo kay Roger Gorayev. Pakinggan natin kung anong thoughts niya bago mag-umpisa ang ating laro. Thank you, Seven. At nandito nga ako sa head coach. Kasama ko ang head coach ng Smart. Of course, this is Coach Roger Gorayev. Coach, this is a very important match for the Smart team, Smart Maynila team. So meron ka bang mga words of wisdom na binahagi doon sa ating mga ladies ngayong araw na to? Wala naman, I just try to inspire them. Medyo mag-boss. Kasi we really need this game to force a rubber match, But, siyempre, it will all go down to the heart. Kung sino talaga yung mas malaki ang puso sa amin dalawa nung Cagayan, yan ang mananalo ngayon. Okay, so you mentioned, Coach, heart ang kailangan ng Smart, so that's one. But skill-wise, meron bang anything specific na tinutukan ninyo para sa match na to? Actually, yung normal din, yung reception namin. Doon kasi talaga lahat magre-rely. Pag naka-receive kami ng maganda, makaka-atake kami ng maganda. Alright, so good luck to you, Coach, and all the best, 7-An. Maraming salamat at alam mo si Roger Gorayev, cool dude Oo naman. Wala, yung heart lang ang ina pero I'm sure he wanted that first game. That was a nail biter, Dikit na dikit yung laro na yun. They're hoping that they also, ang mahirap actually to find the motivation and the Smart ladies, I'm sure they have the motivation for the game today. Well, right now, of course, between the two, sila yung mas hungry to win because what they want is to prove that they can actually beat the undefeated Cagayan Valley team. So, ang importante dito actually kumpiyansa sa sarili. Tama si Coach Roger, yung puso yung kailangan nila sa larong ito. Okay, ang isang interesting part ay ang titingnan natin ang mga strengths at weaknesses ng Smart Maynila. Well, kung titingnan natin, nabanggit din natin to kanina, ang strengths itong Smart, they are very strong offensive team. The best of the best attackers ang nakuha nitong team na to. Also, they have the most talented setters in Ruby De Leon and Jem Ferrer. Strong defense as well, anchored by Melissa Gohing. And this time around, yan na-reinforce pa with the addition of Gata and or Gata Pantone rather. And then, ang nakikita lang naman nating weakness dito sa team na to, they can be inconsistent. Yes. Because of course, hindi naman sila solid team that played from years back. Binuo sila specifically for this conference. Okay, ano mga keys para sa Smart tingin mo ang kailangan para manalo sila sa game na to? Well, I think for Smart, yun nga, they're going up against an undefeated team. Ang kailangan dito, ipakita nila yung puso nila. They have to be consistent from the start all the way up to the finish line. Hindi pwedeng magkaroon ng inconsistencies yan anywhere in between dahil makakasingit at makakasingit itong Cagayan. So they have to really start and finish strong. And if there's a day for winning, it should be today. Well, let's sort of balance things out and let's bring along somebody who's waiting there. Nes Pamilar, always a delightful interview. Ivy Remulla with Coach Nes Pamilar. Here we now with Coach Nes Pamilar, the head coach for the Cagayan team. Coach, so